Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Joseph Joe Visaya mula sa Serbisyong Visaya, Serbisyong Subok na ng Distrito 5. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Alfred Vargas ng Distrito 5. Solid tayo, pamilya tayo. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehal Ram Medalla ng Distrito 5, Ramdamang Serbisyo. Hello Q-Citizens! Ako si Konsehala Shai Liba ng Distrito 5. Hello, Q-Citizens! Ako po si Konsehala Aiko Melendez ng Distrito 5, nagsisilbi ng may aksyon at malasakit. Hello, Q-Citizens! Ako si Councilor Mutia Castelo ng Ikalimang Distrito. I'm proudest, like I've mentioned dun sa guarantee letter program ng opisina natin, dahil ang dami kong mga may sakit na kadistrito ang naduduktungan pa ang buhay nila in terms of their hospital needs, laboratories, libre yan. Meron po tayong 12 ospital sa buong Quezon City na nagbibigay tayo ng libreng serbisyo. Why health? Because I know it sounds cliche, but I always believe na ang kayamanan na tunay ng isang tao ay hindi ang yaman sa bulsa, kundi ang kalusugan nila. Dahil kapag matibay ang kalusugan nila, malusog sila, meron silang pagkakataong makapagtrabaho, meron silang pagkakataon na makaambag na tumulong sa kanilang mga community o kabarangay, kapitbahay. So naniniwala ako lagi na you always have to invest on your health. Kaya yun ang ginagawa ko sa aking distrito. When it comes to legislation, ang pinaka-proud ako is yung pagbibigay natin ng 20% discount sa senior citizens at sa mga PWD. Dahil dito sa ordinansang ito, malaking ginhawa ang naitulod ng aking ordinansa. Siyempre, number 1, mula pa dun sa tatay ko, nagbibigay kami ng libreng serbisyo legal, kung saan nagbababa kami ng mga libreng notaryo sa mga tao na walang kakayahan na mag-hire ng abogado or magpa-notaryo. So, yun yung isang flagship project namin na maraming nag-a-avail talaga sa distrito namin. And second is, ito, sinart ko siya nung panahon ng pandemya kung saan maraming nawalan ng trabaho, yung libreng pangkabuhayan. So, nagbigay ako ng mga food carts para kahit nawalan man sila ng trabaho ay meron silang pagkakakitaan sa pang-araw-araw na makakatulong sa kanila. And syempre, yung proyektong pampamilya na nagkakaroon kami ng libreng kasalan, binyagan at kumpilan. Ito ay na-offer din sa buong Distrito 5. And lastly na lang siguro, kasi kahapon umattend ako ng senior citizen event na may nagpapasalamat sa akin dahil nagkalinaw na daw ulit ang kanyang mga mata, yung mga free cataract operation na binibigay natin sa mga senior citizens. So as of the ordinance na pinaka milestone para sa akin na aking inakda ay yung solo parents expanded benefits. And yung isa pa ay sa lahat ng housing projects ng Quezon City Government, 10% will be allotted also to solo parents. So medyo pinag-focusan ko talaga pagdating sa batas yung solo parents kasi napakahirap ng katayuan nila na maging nanay na tatay pa. Personal po na galing po sa aking tanggapan na flagship programs and projects po namin. Ayan po yung programang panghabang buhay. Kung saan po ang tanggapan ko po ay nakikipag-partner po sa mga private entities po katulad po ng Maynilad at Meralco para po tulungan po yung mga urban poors para mabigyan po sila ng sarili po nilang metro para sa kanilang tubig at saka sa kanilang kuryente. At syempre, nakikipag-partner din po ako sa mga private entities katulad po ng landowners para po tulungan po yung mga informal settlers na mapas sa kanila po yung lupa na tinitirhan nila po. At syempre, yung mga legislation po, tinutulungan ko rin po yung mga communities para po i-donate po nila para tapusin na rin po nila yung kanilang subdivision plan is donate po nila yung kanilang mga road lots sa Quezon City. Ako naman proud na proud ako kasi na-institutionalize natin to nung una pa akong konsehal noong 2010 at napapagpatuloy namin ngayon ni Kong PM Vargas yung mula sinapupunan hanggang himlayan. Sasamahan ka namin sa lahat ng laban mo sa buhay from womb to tomb. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, we help you with vitamins, doctor, check-up at lahat ng pangangailangan mo. Tapos pag isilang ka, pati yung pagpapaanak sa'yo, tumutulong din kami dyan. Kasama na rin yung mga milk bank, yung mga kailangan na vitamina at supplements hanggang sa ikaw ay lumaki
at maging malusog lahat ng klase ng medical assistance, pati yung medical assistive devices, hanggang sa ikaw makapag-aral ng elementary, high school at college. At dahil na ako, personally, I have 50,000 scholars na napagtapos ko, iba pa yung kay Kong PM, tumutulong tayo by way of scholarships at marami pang mga educational assistance na pamamaraan hanggang sa ikaw ay magkatrabaho o magkanegosyo sa livelihood, yung Asenso Vocational. Libo-libo nang nagkaroon ng negosyo dahil sa atin, sa programa natin yan. Tapos hanggang ikaw ay ma-in love. Tsaka makahanap ka ng pamilya mo, di ba? Magtaguyod ka ng pamilya mo, kumare, kumpare, napakarami natin noon, palupa, pabahay, at nandun na rin yung mga tulong pang medical at tulong na pangpuhunan din. Hanggang sa ikaw ay tumanda bilang senior citizen, ako, kumpleto yan. Pati yung dinideliver pa namin sa bahay, yung mga maintenance medicines, yung mga assistive devices, yung mga wheelchair, yung mga lahat pa, yung mga baston, napakarami niyan. Pero dun sa dulo ng buhay, doon naman tayo papunta, burial assistance. We have burial assistance mula sa kape, hanggang sa magbibigay ng cash assistance, hanggang sa mapailibing o discount. So mapapansin natin, mula sinapupunan hanggang himlayan, kasama mo yung pamilyang Vargas sa laban mo sa buhay. In terms of legislation, proud na proud ako sa QC Bus kasi magkasama kami ni Consi Ram doon. Kasi libre, yung libreng sakay, ito yung mga hardworking Q citizens na nakakatipid sila, nagkakaroon sila ng libreng sakay para makapunta sila sa trabaho nila. Tapos institutionalized na yan. Pero pinaka-proud ako dun sa Quezon City Integrated Cancer Control Ordinance or QCCO. Kasi tayo ang, if not the first in the world, one of the first local governments in the world na magkaroon ng local cancer prevention, cancer treatment, cancer cure, and palliative care system sa buong mundo. Hindi lang sa buong Pilipinas. At ngayon, nagtutour na ako sa Baguio. Next week, pupunta ako sa Tacloban kasi nagpapaturo na rin sila sa akin paano gawin yung ordinansa na yon. So, ang dami nang nagpa-follow suit na hindi lang sa sektor ng cancer, kung hindi, as Quezon City, as innovators. Di ba? Bilib ako sa buong council ng Quezon City kasi we're known to be innovators. And QCCO, the Quezon City Integrated Cancer Control Ordinance, has once again proven that the Quezon City councilors are innovators. First, for the projects po, ako pinaka-proud ako siguro. Una, in terms of our projects, maraming proyekto yung Serbisyong Visaya, pero lahat ng mga jobs, skills, livelihood trainings, yun talaga siguro sa akin eh. Ang opisina namin, pinaka-proud ako kasi 24/7. Bakit? Yung HQ namin bukas kahit Sabado at Linggo. From the time pa lang sa Serbisyong Visaya ng tatay ko, for 9 years at ako, bukas kami hanggang Sunday at sa operations, bumababa kami. We conduct regular job fairs kasi ako naniniwala talaga ako na mabigyan ng opportunity lahat na mabigyan ng trabaho para hindi lang sila aasa lang syempre sa gobyerno at makatulong talaga sila sa kanilang mga pamilya. Kung hindi naman sila makahanap ng trabaho, yung skills naman na pang sarili nila na magagamit nila para mapuhay din. Kaya nandun yung skills and livelihood training eh. Kung marunong ka magtahi, nandyan, marunong kang maggupit, marunong kang magmasahe, marunong kang ayos ng sasakyan, may certain skills ka, pagkakakitaan mo yun at makakatulong ka sa sarili mo at mababawasan doon yung unemployment rate. In terms naman po sa ordinance, siguro dalawa yung nasa isip. Una, yung Data Privacy Act at pangalawa yung Financial Literacy Ordinance. Yung Data Privacy Act, alam niyo naman dito ngayon online na lahat, digital na. Lahat ng information dito sa City Hall nasa online na, 'di ba? And pangalawa naman, yung Financial Literacy Act, ako naniniwala talaga ako laging problema sa baba ay yung kailangan matutunan ng tao ay yung tamang paghawak at pangangalaga ng pera, 'di ba? Kasi lahat ng tao kahit bata ka pa lamang may allowance ka, kailangan yan matuto ka kung paano mo i-budget yan. Kapag nagtatrabaho ka na, kumikita ka, dapat ang bawat Q-citizens marunong humawak ng pera. Halos puro financial ang ayuda ang binibigay. Dapat matuto sila kung paano nila gagamitin yon para pa mas lalong lumago at maging mapakinabang yun. Okay, sa akin,
nung unang tumakbo ko bilang konsyal noong 2019, isa sa mga advocacy natin ay mabigyan ng quality education ang bawat kabataan dito sa Quezon City. And bilang member ng QCU or Quezon City University Board of Regents, isa po tayo sa mga kasama sa nagdedesisyon kung paano i-improve yung eskwelahan natin o yung state university natin, which we are very proud of dahil for the longest time walang sariling state university ang Quezon City, pero ngayon ilang taon na meron na tayong state university. At ang nakakatuwa dito, nung mga unang taon neto, hindi siya masyadong sikat. Konti lang yung nag-e-enroll, konti lang yung nag-e-exam. Pero ngayon, recently, yung enrollment puno agad, tapos sobrang dami nung nag-exam. Which is a good problem for us, no? Dahil ibig sabihin, marami na yung naniniwala na magandang eskwelahan yung Quezon City University. So, inline yung mga projects namin dyan. Kahit magmula sa daycare, sinusuportahan na natin yung mga bata hanggang pagtungtong nila ng college. Pagdating naman sa mga ordinansa, as chairman ng Committee on Transportation and chairman ng Tricycle Franchising Board, ako ay natutuwa tuwing tayo ay nagpapasa ng mga ordinansa kung saan tayo ay nagdadagdag ng mga prangkisa, no, ng mga umiikot na tricycle dito sa ating lungsod. Dahil yung ibang mga TODA, alam naman natin, ilang taon na nag-aantay na madagdagan yung prangkisa nila ng tricycle. Yung iba, 10 taon. At ngayon, nakakatuwa na just last week, nakapag-approve tayo ng ilang daang franchises, no, para sa ating mga katodahan sa buong Quezon City, which nakakatuwa siya dahil binibigyan mo sila ng lehitimo at marangal na trabaho. So yun, and ulitin ko lang din yung binanggit ni Consi Alfred kanina, yung bus program. Magkasama kami doon. So alam naman natin, libo-libo yung nakikinabang hanggang ngayon, no, ng libreng bus ng Quezon City. Favorite tambayan o pasyalan natin? So, sige, mauna na ako. Siguro ang paborito kong tambayan or pag nagugutom ako, ang pinupuntahan ko yung, alam niyo yung sa SB Road? Di ba sunod-sunod na yung restaurants na nagbubukas doon ngayon? Oo, di ba? Ang dami ng iba-ibang cuisine na nandun, no? So, yun. Isa yun sa mga pinupuntahan ko every time na gusto kong mag-food trip or nagugutom ako. Recently lang naman yung Novaliches, alam naman natin, wala masyadong restaurants doon eh. Ngayon lang talagang medyo nagkakaroon. So, tinatry lahat. Recently, ang ginagawa ko talaga, kasi before, walang drive-thru sa District 5. Ngayon lahat, ang dami na ng drive-thru na umusbo. Tinatry ko talaga from fast food, nagda-drive-thru ako, iniikot ko talaga lahat. Kahit nga, mo yung donut ngayon na may drive-thru na rin. In shawarma, may drive-thru na rin. Tinatry ko talaga lahat yan, puntahan. Lahat ng drive-thru. I think yun yung napuntahan ko. Well, ako, isa sa favorite restaurants ko, Doris Wong. Dalawa na sila ngayon magkatabi. Pero pareha silang gusto ko kasi parang simbolo yun ng isang ng Novaleño. Parang hindi ka Novaleño pag hindi ka kumakain sa Doris Wong. Pero masarap talaga siya ng Chinese cuisine. Tapos yung isa namang go-to ko, yung Try Mo Shawarma sa Lagro. Sikat yun. Tsaka masarap talaga yung shawarma niya. Sa mga activities naman, merong bike trail dyan sa Lamesa. Doon lang ako sa bike trail talaga. Mountain bike ako. So, tambayan, yung gusto kong punta ng tambayan. Kasi usually, every week, yung ginagawa ko, after ko pumunta sa makiramay sa mga patay, syempre kailangan natin magpagpag. So, nagpapagpag ako sa isang barbecuehan. Maliit lang siya, dyan siya sa Lagro, sa barbecuehan ni Tombi. Dahil masarap yung isaw bilog nila. Tapos isa pa, yung suka nila. Kung nakakita na kayo ng suka na may toge, hindi pa. Doon meron suka, may toge. So, doon ako palagi nagtatambay at kumakain ng isaw. Yung Distrito 5, blessed sa maraming malls. Doon sa isang area, 3 malls in one area lang siya. So, SM Fairview, Ayala, Fairview Terraces, tsaka Robinsons Novaliches. And then we still have another SM Novaliches na near Channel 5. So, dahil dun sa mga malls na yon, marami nang pinupuntahan yung mga tao kasi sabi nga nila, dati wala talaga masyadong puntahan at pasyalan at hindi talaga siya tambayan. Pero because nag-open yung mga big malls sa District 5,
So, marami nang pwedeng pasyalan yung mga pamilya. Well, pareho rin ako nakikon si Alfred kasi I'm from Lagro. So, favorite ko rin yung try mo, shawarma ko. Kahit even yung mga friends ko from the South, dumadayo pa doon para lang kumain yung try mo, shawarma ko. And actually, meron akong favorite pa na binibilhan sa Pasong Putik. Nung nag-rally tayo noon eh. Merong masarap doon na tindahan ng tokneneng. Mahilig akong kumain ng tokneneng. Hindi ko alam kung anong recipe nung sauce niya. Pero hindi siya yung typical ordinary sauce. Na hindi naman niya syempre pwede sabihin sa akin na secret recipe. Pero sobrang sarap niya na every time magpasok putik ako, dadaanan ko yung vendor na yun na food cart. Ako gusto ko promote yung mga churches sa District 5. Unang-una, yung sa Nova proper, sa bayan mismo, ang ganda ng loob ng church na yon. And also in Casa Milan, napakaganda ng church na yon. Hindi tayo magpapahuli sa mga magagandang churches na pinagkakasalan ng mga celebrities, politician. And then, gusto ko rin ipagmalaki ang mga fishballs. Kaya lang lately kasi may na-discover akong magaling magbigay ng fishball, si Councilor Ram. Kasi one time, naghahanap ako sa FB ko, sabi ko, looking for good fishballs. Kasi meron akong suki sa Lagro din. Talagang pupunta ako doon, Pero nung natikman ko yung pinadala ni Councilor Ram, parang yun yung favorite ko. Kaya thank you, Councilor Ram. Yun. Saan yun? Sponsor. Secret ni Tita Menchi. Secret. Yeah, super sarap. So, next question is favorite coffee shop or tea shop or siguro meeting place. Mahilig kasi ako magmotor eh. So merong coffee shop na may team ng motor doon sa may bandang North Fairview, yung pangalan na Label, no? So pagpapak mo, ang itsura niya, yung mga nakapark na motor sa loob, yung mga utensils mo is pyesa ng motor na nakakabit sa kutsara, and basta siya, parang pang petrol head yung coffee shop na yun. So pag nagkikita kami ng mga kaibigan ko, doon kami nagkikita. Ako yung gift cafe, bago ko makalimutan. Kasi bukod sa mahilig akong kumain ng salad, sobrang sarap ng salad talaga nila. And then favorite ko yung parang nila, yung taro drink nila. So yun, gift cafe sa District 5. Katapat lang sa may bandang Santa Monica, hindi nila mamimiss out kasi talaga nakalagay doon, gift cafe. Ako, more on meetings siguro sa Janet's Pares. Yes! Kasi walking distance lang yun sa kahit in 2 minutes maglakad ako, tatawid lang ako from my house, nandun na ako lagi. Tapos hindi nang gusto ko kasi pag may ka-meeting ako, nandun na lahat. Kompleto na, whether pang umaga, breakfast. Dati 24 hours pa yun, kahit late night, hanggang 12 midnight. Ngayon siya, doon ko lahat ginagawa, yung mga kausap and meetings ko. Ako naman, hindi talaga coffee shop. Yung Batangas Lomi. Kasi mahilig talaga ako sa Lomi. So, yun ay lang siya, parang kubo-kubo lang. So, pwede kayo mag-meeting dun lang sa kubo. Yun. Ako, after ng Janet's, kasi yung dalas ako sa Janet's din, yung Mang Boy Alfredo Lugawan. nga pala. Meron doon sa Bagbag, tsaka sa Gulod. Tapos, rin ako, coffee boy din ako. So, yung mga maliliit na mga coffee shops, I forget lang the names. Pero dyan, sa may Susano Road, meron doon. Ang ganda ng design. Makaluma. Tapos, meron din sa loob ng Nova proper, Ramirez yata yun, or meron doon mga maliliit lang na coffee shop. Bali, meeting place. Meeting place na lang din kung saan kami nag-uusap-usap ng aking mga staff. Katulad po ng sinabi ni Councilor Alfred, dito po sa Doris Wong. Kasi aside from multi-story siya, meron talaga siyang area na pwede mong rentahan na kung saan pwede kayong private na mag-usap. So, doon sa Doris Wong sa May Jordan. Okay, ang pangarap ko para sa aming distrito ay mas pagandahin pa yung sistema ng edukasyon. Yan talaga yung isa sa mga gusto nating matupad. Although unti-unti na siyang natutupad, pero meron pa ring room for improvement. Ang pangarap ko para sa aking Distrito 5 ay gumising ng isang araw na wala na nagkakasakit at hindi na namumblema ang mga senior citizens kung saan sila kukuha ng pang-maintenance silang gamot. At lalong-lalo na mga PWD na maging boses nila ako upang ipagtanggol at ipaglaban ang mga hinaing nila.
Pero habang nagdadaan sila sa isang bagay na hindi natin may iwasan na magkakasakit sila, nandito po ang aking opisina upang tagunan ang kanilang pangangailangan sa gamot, laboratories at pagpapahospital through our GL program. Ang pangarap ko sa Distrito 5 ay yung ang gobyerno o ang ating Quezon City government ay maging katuwang nila talaga na ma-provide yung kalusugan, yung edukasyon, yung trabaho, para nang sa gayon yun yung basic para maging maayos yung bawat pamilyang Q citizens. Ang pangarap ko sa Distrito 5 ay magkaroon ng sarili at disenteng pamamahay ang mga naninirahan dito. Gayon din ay ang pangarap ko ay maging progresibo ito na kung saan mataas ang antas ng edukasyon, mataas ang antas ng employment rate para nang sa gayon ay magkaroon ng additional income or income para sa pagbuhay sa kanilang pamilya. Ang pangarap kong distrito ay isang Distrito 5 na parang isang malaking pamilya lang tayo. Nagkakaisa tayo, tapos wala namang perfect na family, di ba? Pero ang pamilya nagkakasama sa hirap man o ginhawa, umaraw man o umulan, lungkot at ligaya. Kasi yan talagang ibig sabihin ng unity and family. And sana maabot natin to. Ang pangarap ko pong ikalimang distrito ay syempre sana lahat ng tao meron po silang malinis na tubig, yung bahay nila may sariling electricity, at syempre yung lahat ng tao na taga Distrito 5 nakatira sila sa sarili nilang pagmamay-ari na lupa at bahay. Muli, ako si Konsehal Joseph Joe Visaya, Serbisyong Visaya, Serbisyong Subok na ng Distrito 5. Muli, ako po ang inyong lingkod, Konsehal Alfred Vargas ng Distrito 5, kaisa ninyo. Muli, ako si Konsehal Ram Medalla ng Distrito 5, Ramdamang Serbisyo. Muli, ako po ang inyong subok na lingkod, Konsehala Shai Diba ng Distrito 5. Ako ay kaisa ninyo. Muli, ako po si Konsehala Aiko Melendez ng Distrito 5. Karangalan ko po ang magserbisyo para sa inyo. Muli, ako po ang inyong kabalikat sa konseho, maasahan, Konsehala Mutia Castelo, mula sa ikalimang distrito. Maraming salamat, Q citizens. Kami ang inyong 22nd Quezon City Council at welcome to Quezon City Legislation Week 85th. Tayo ang QC Edition.